nyo yan. Kasi mga ano kayo pinipili lang ninyo yung mga resource person na ini-invite ninyo. Kasi natatamaan sila dito sa mga 18 ex-Marines na ito. Yan po ang ating papanoorin ngayon, yung tensyon na nangyari ngayon sa Senado. Pero bago ang lahat, like and share this video at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Ito po, panoorin na natin direkta itong nangyari kanina. Go! Sagot. No, ito yung sagot ni Senate President Cayetano. Nakikita po dito, no? Sa ikalawang paragraph. Ang sinabi, wala pong imbitasyon na galing sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Nakalagay? O kaya pumunta rin kami dito, ang isang rason para iklaro namin. Dahil depektibo po itong imbitasyon No? Ang gusto lang namin ay sundin natin yung defective ang imbitasyon Malinaw yan, sinabi ni Atty. Baligod. rules of the Senate mismo. Okay? Pangalawa, ang pagdalo namin dito ngayon is not to legitimize anybody or any office. No? Labas kami dyan. Pero makikita po ninyo, ang isang pinag-aralan din namin nung natanggap ko ito, meron po akong ipapakita sa inyo para maintindihan nyo ang aming ayan. Okay, tignan nyo ito. Senator Cayetano is still the Senate President. Okay. Because we don't have 13. It's against the law naman. Okay, ulitin ko. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law. Di ba? Tamaan si Erwin dyan. Siya na mismo ang nagsabi dyan. Senator Cayetano ay Senate President pa rin. Bakit naman sila dadalo yan Yan, na hindi, sa tingin ni Atty. Baligod, hindi legit yung hearing ngayon na nangyayari. Di ba? Okay. Sinabi ni Mr. Erwin Tulfo na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang kanilang pinuno. Kaya nung hinanap ko ang pirma ni Senator Cayetano dito para alinsunod sa Section 17 ng Senate Resolution number 5, governing the providing for the rules governing inquiries in aid of legislation. Ang Section 17 doon nakalagay, and this should have been approved by the Senate President. Walang approval si Senate President. Kaya pumunta kami rito para ma-clarify din, tapos na ba ang Invitation lang po, attorney. Punta kayo dito to clarify the invitation, pero hindi kayo haharap sa Blue Ribbon Committee. Investigation under Senator Erwin Tulfo. Kasi, sabi ko nga, ayaw naming illegitimize na si Mr. Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Pero haharap kami kahit saang venue, Kahit saang venue, haharap kami. Pero just to clarify lang, attorney, hindi yung magsasalita, tatanungin kayo ng mga senator. Hindi, kung magtatanong sila, sasagot kami. No mistake about it. If we are asked, we will answer. At ito po, ang gusto kong i-emphasize. Lahat ng gustong marinig ang mga nalalaman ng mga sundalong ito ay pauunlakan nila ang inyong imbitasyon. From the very beginning, we are committed to help any government agency and the Filipino people as a whole to discover or even uncover the truth. The danger only is if that body or entity have already decided what should be the truth. Wala na kaming magagawa doon. Pero attorney, parang sa inyo dapat po mag-inhibit si Senator Erwin kasi siya iniimbestigahan din. Sinasabi din ng grade 18, nakatanggap din siya ng baleta. Tama po yun. Pag titingnan nyo naman ngayon, yung Section 18 ng Senate Resolution number 5 approved on August 9, 2010. Ang committee ay merong power of contempt, Ngayon, inaakusahan naming isa, si si Erwin Tulfo. Sa tingin nyo ba ay aamin siya? Hindi, di ba? So ang sasabihin niya, sinungaling kayo. At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. So, we have an anomalous situation na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador at huwes at the same time. Correct. So how can... Di ba? Nag-gets ninyo? Sabi niya, bakit naman kami pupunta dyan sa hearing ni Senator Erwin Tulfo na dito sa aming affidavit, siya po ay tumanggap ng mali-maletang pera. What if, yung utak ni Erwin Tulfo, iko-contempt kami? Di ba? Kasi may power silang mag-contempt Di ba?
Dihado tayo dyan. Kaya tama yan, hindi kayo pumunta. Where can we find someone accused doing the investigation and deciding later on who is telling the truth or who is telling Correct. a lie? Dapat mag-inhibit siya. So may conflict of interest kung ipapatuloy niya pa yung patuloy. Oo. Ang hinihingi ko lang dito sa ating mga senador, we should be statesman. Correct. Our country is looking for statesmanship, not brinkmanship. Oo, may bureaucratic process dito. Pinapa-QR code pa kami. Kung sinabi lang sana, nagpa-QR code kami kaagad online. Oo, kompleto kami. Oo. So mamaya na lang po, ituloy natin. Na-inform agad? Kasi medyo, ano oras na? Magte-10 na? Anong cause po ng delay? Una, late kasi namin natanggap ang imbitasyon. Pangalawa, nung natanggap namin ang imbitasyon, naka-travel na papuntang probinsya yung iba, no? Lalo na yung isang namatayan naming kasama, sinamahan din siya ng aming ibang kasama, pero kanina bumiyahe pa sila galing Pampanga. Iniwan yung wake ng kanyang kapatid. At hinintay namin siyang makarating para sama-sama kami. Pangalawa po ay matraffic ang EDSA, no? So, nandito pa rin kami, no? Never, better late than never. Complete ang 18, sir. Kompleto po, no? Walang pinagkataguan ang Wala po, in fact, ito ang sasabihin ko sa inyo. Magsusubite ako ng pangalan kay Senate President Alan Cayetano at saka kay Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano. May 14 akong pangalan na ibibigay na pwede nilang isabpina sa susunod na pagdinig. Na dating mga Marines din at dating tauhan din ni Saldico para magkwento rin kung ano yung kanilang nalalaman. Additional na 14 na former Marines and former Zaldico employees. Now, kung hindi pa sila kontento sa 18 at saka sa 14, magsusunod pa po kami ng karagdagang pangalan. Pero siguro mga 7 na lang. Kasi yung iba, meron akong ebidensya later, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi sila makadalo. No? May mga recorded conversation tayo, etc. Marami. So, may ebidensya din kayo ipapakita dito? Ah? May ebidensya rin po kayo ipapakita dito? Kung ang katanungan nila ay humihingi ng ebidensya, ibibigay namin. Okay, salamat po. No? Oh. Attorney from Officer Senator Alan Cayetano po ako. May pinapalili lang po ulit. I think narelay na rin po ata ni oo. yung mga pwede daw po kasi i-question sa credibility daw po ng evidence. So, i-take ko lang sir, yung dismissal and past contact daw po. Kasi yung timeline ng iPhone. May kuya. Okay, so yan ha. Ito naman, panoorin natin itong isang video naman, no? Na hindi nakaharap sa consultative meeting ng Blue Ribbon sa Senado itong mga Brave 18. Ito. Panoorin natin ha. Ngayon din po paano. In fact, kung gusto nila sana, sasama ko pa yung 19 eh. Kasama si Senator Robin Padilla. Okay, hindi sila pumasok doon sa Blue Ribbon Committee hearing ni Tolpok. Okay, kasi hindi naman legit yun eh. Sorry, 14 pala. Sir, sino yung 14? Bago ba yun or another witnesses? Bago, isasubmit ko nga, yun yung isang Lakas naman. purpose ko. Na mag-submit po sa inyo ng listahan ng additional na 14. Nakasamahan din nila. Dating Marines, lahat. Para, para dumalo sa susunod na pagdinig ng committee nila. So, 18 po ngayon, meron kaming 14 na isusunod. Ipapaimbita namin sa Senado. And then kung hindi pa kontento ang ating mga napangalanan, na totoo talaga, meron pa hong 7. Yung 14 na yan, na-deliver din, sir? Kasama sila sa tinatawag na basurero. Lakas ng microphone mo. Parehong tulpo letter kayo paano na Blue Ribbon. Yung microphone sa SMNI, sobrang lakas. Tulpo letter. Ayaw po makialam sa interview. Yan, Punta po naglalagyo, kami. no? Bakit daw hindi kayo sumagot dun sa unang invitation ko ng Blue Ribbon Committee? Sabi po kasi kanina ng Secretariat walang reply from your group. Hindi po totoo yun. I think they're putting blame when there should be none. Sa sulat na nila, wala silang sinabing mag-reply kami eh. So as far as you're concerned, talagang dadalo kayo, wala kayong plan. Kaya nga po,
Ito, ako nga, meron sana akong commitment sa Cebu ngayon. Pinakancel ko. Meron din sana akong hearing bukas. Pinakancel ko lahat yon. Yung mga umuwi na sa probinsya, halimbawa si Galapon, nasa Nueva Vizcaya na, pinabalik ko ulit sila dito. Yung may kapatid na namatay, no? Iniwan niya yung lamay ng kanyang kapatid niya para lang makadalo ngayon. So wala pong question sa amin, nadadalo kami sa kahit sa anumang imbitasyon. Senator, litin lang namin, you're opening your doors for Atty. Baligon and the rest of the Marines. Bakit po ninyo binubuksan ang inyong opisina sa kanila? Siyempre, dahil meron naman kaming, yung aming committee naman, na pinangungunahan ni Madam Senator Pia Cayetano at ni Senator Marcoleta, siyempre sila ang aming mga guest naman doon. At bilang ako naman present dito, nagtatrabaho ko sa opisina ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanila na nandito sila at gusto nila pumunta sa opisina ko, siyempre, kailangan ko silang salubungin at estimahin. Clarify lang natin, hindi nyo ho sila pipigilan umaten sa hearing today. Ay, bawal ho sa atin yan. Demokrasya po tayo. Kung ano ang gustong gawin ng kahit na sinong Pilipino, basta yan ay naaayon sa batas, huwag po natin pigilin. Sir, isa na lang, pasagutin ko lang kayo kasi sinasabing bogus at live selling yung hearing last week. Your comment on that? Because that Opinion po nila yan at ginagalang po natin yan. Demokrasya po tayo at yun din naman po din ang posisyon naman din ng aming Senate President, Alan Cayetano, na yung amin, yun ang tunay. Opo. Pero ganyan po talaga. Ang mainam po, pakinggan na lang natin kung sino yung mga common na tao, mga tao na wala naman sa posisyon, mga tao po na nagmamalasakit. Sila po, pakinggan natin. Lahat ng Pilipino may boses. Yan po, pakinggan natin. Hindi kayo na-offend? Hindi po. Hindi po ako mahaba na po ang PC ko sa bundong ito. Ako, yung mga ganyan po, hindi po ako na-open. Huwag lang ako agawan ng asawa, iba yun. Sir, when aware po si Senator Cayetano nandito sa hearing ngayon, kasamahan niyo sila. Ay, kung kailangan po, pagka sinabi po ni Adorni at ng aking mga bayani, sasamahan po Bakit po kayo mismo ang surundo pala, sir? Kasi di ba pwedeng sila na lang umakyat? What happened here? Inaantay ko po sila sa taas. Medyo natagalan na ako kasi kanina pa kami nag-usap eh. Kaya bumaba na ako. Yung pala, dadaan pa pala dito. Akala ko naman, inaantay sila ng Blue Ribbon, kaya dapat sana mabilis na sila. Sabi nila, inaantay nila eh. Nanonood ako sa TV. Sabi nila, inaantay sila. Akala ko naman may pagmamadali. Wala palang So pagmamadali. yung presence nila ay as your guests o as resource person sa hearing? Siguro makakasagot po niyan si Atty. kasi hindi ko naman sila inimbita. Hindi pinipita? Wala pong ganung pag-uusap. Ako po lang dyan, nag-opisina. Pero kailan kayo nasabihang darating sila, sir? Kanina po. How about sila Senator Cayetano po? Alam po nila na darating po sila. Alam ko kasi hindi. Alam ko hindi eh. Kasi sir, naalala ko merong Sorry wala ako talagang knowledge sa hearing na to. Wala. Niletter po kasi si Senator Alan sa kanila na yung legitimate po ay yung nangyari noong June 4. So hindi ito. Siyempre yan, dapat sila ang makasagot. Hindi ako. Salamat. Sir, patapos. Yan, nandyan po sa Senate premises po ang mga 18 ex-Marines. Okay? Nasa itaas raw yan ng building ng Senado while the investigation of the Blue Ribbon Committee of Senator Erwin Tulfo is ongoing downstairs. Okay? Magsi-CR lang eh, sinusunod ng media eh. May live tayo ng 11 dyan na. Excuse me. Atras. Kahit umihi, sinusunod eh. Videohan nyo yung mga ano nila. Ayan, pinapaatras sila. Live kasi ito eh. Okay, so let's skip directly dito sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. Okay? Na uminit ang ulo nitong si acting Senate President Gatchalian. Ang peking Senate President. Ito. Panoorin natin. Proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes.
Simply put, it was not a legitimate blue ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Yung kay Marcoleta ang Blue Ribbon Committee pang house show. Ha? Yun pang house show. Kayo nga yung house show eh. Kasi bakit ka nandyan na ikaw, sabi ng 18 ex-Marines, tumanggap ka raw eh. Conflict of interest yan. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys. Kaugnay sa di umaring milyong-milyong kickback mula sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira ng reputasyon. Kaya tungkulin po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat aligasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad ng kung ano-ano na wala naman po maebidensya. Ano, walang ebidensya? Puno nga sila ng ebidensya? Ano pa bang gustong ebidensya mo? Yung gusto mo yung yung sinabi nilang babae ay pumunta diyan? Yan ang gusto mong ebidensya? O mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po mahagilap. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. Kaya nga katotohanan yung hinahanap ninyo. Yung 18 ex-Marines. May ebidensya. May video. May mga pictures doon. Ano pa bang gusto ninyo? At this juncture, please allow me to acknowledge the presence of my esteemed colleagues, senators. Actually, nako-compare ko eh. Yung hearing ni na Marcoleta Blue Ribbon, tapos compare mo dito sa kanila, wala namang nanonood masyado. Pero yung hearing, last Friday yata yun? Last Thursday. Grabe. Sa bawat mga mainstream media na nagko-cover ng live doon, grabe, ang daming nanonood. Dito parang wala eh, parang tumitingin ng saglit tapos umalis na. Hindi biro yan ha. Wala masyadong nanonood kasi parang nakakagalit yung manood ka dito tapos i-discredit nila yung 18 ex-Marines. Walang kwenta. Kiko Pangilinan, our Vice Chairperson, our Acting Senate President, Senate Pro Tempore Win Gatchalian, and my colleague, Senator Rafi Tulfo. Thank you for coming today. Before we proceed, let us pause for a minute of silent prayer for our kababayan sa Mindanao. Meron pong 7.8 na lindol na tumama po doon kanina lamang. Binabalitaan ako kanina yung kagigising ko lang. Kaninang umaga pala, may lindol raw di umanong nangyari sa parte ng Mindanao. Okay? Tayo po'y nakikiramay po sa pangyayari at tayo po'y magdasal lahat sa mga nangyayari at kung sino man yung ating mga brothers and sisters doon, especially yung mga Muslim nating mga brothers and sisters, no? Ay pinag-pray natin yan lahat na maging mabuti po ang kalagayan nila kaagad. Nais ko rin pong gamitin po ang pagkakataon na ito pang batiin po ang isa nating kababayan si Alex Ayala for winning the Birmingham Tennis Championship sa United Kingdom. Congratulations po. At this juncture, please allow me to acknowledge the press. May I now request the Blue Ribbon Committee Secretary to acknowledge our resource persons for today. Committee Secretary. The following resource persons are present. From the Department of Public Works and Highways, Undersecretary Ricardo Bernabe III, Undersecretary Arthur Bisnar. From the Department of Justice, Prosecutor General. Nandyan si Matibag, ha? Nandyan si Matibag para i-discredit yung 18 ex-Marines. Nakakatawa, no? Are we really for the truth? Yan ang tanong ko sa kanila eh, di ba? General Richard Anthony Fadulion,
Ay, sa bagay, naniniwala ako ha, personally, itong si Matibag, pinagtakpan rin niya yung administrasyon. Di ba? Secretary Nicholas T., Assistant Secretary Joey Bernardes. From the Department of Budget and Management, Assistant Secretary Andrea Celine Magtalas. From the Office of the Ombudsman, Attorney Karen Batu, Attorney Jeffrey Ravello. From the National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag. That's all, Your Honor. Comsec, may we know who did we invite other Ano nangyari? Teka muna, kasi medyo ano guys, merong technical dito. Teka muna ha. Ulitin natin. Teka muna, wait. Ano ba yan? Ulitin natin sa ibang channel. proceeding? I think medyo kailangan natin ng i-download ulit ito eh. Wait muna. Undersecretary Nicholas T., Assistant Secretary Joey Bernardes. From the Department of Budget and Management, Assistant Secretary Andrea Celine Magtalas. From the Office of the Ombudsman, Attorney Karen Batu, Attorney Jeffrey Ravello. From the National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag. That's all, Your Honor. Comsec, may we know who did we invite other guests? Can you mention those who did not show up today, despite the fact that we sent notices to them last Wednesday afternoon? We invited Representative Ferdinand Martin Romualdez, Representative Zia Alonto Adyong, Bakit hindi pumunta si Martin Romualdez at si Adyong? Anong problema? Representative Jose Alvarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Laila de Lima, through Speaker D. The reason for their absence, Attorney Cheloy Velicaria Garafil said that the House of they sent a letter respectfully declining the invitation on the grounds of parliamentary courtesy. Okay, what about the 18 bodyguards, Comsec? Did we invite them? We have not. Yes, we invited them, but we have not received any reply. What about Attorney Balikod? Did we invite them? Did we Yes, invite Your him? Honor, we invited, but we have not received any reply. What about former Congressman Mike Defensor? Did we invite him? We did not invite former Congressman Mike Defensor. Okay, Comsec. So, with that, we now... Go ahead. Thank you, Chairperson Senator Erwin. Magandang umaga sa ating lahat. As earlier noted, for the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership and formal constitution of the committee. As we proceed with the formal and official public consultation meeting of this committee, allow us to place on record the following and reiterate the following. The June 3 session, convened by 12 senators, was in compliance with the Constitution, the rules of the Senate, and jurisprudence. And 12 being a quorum, all acts pertaining to the official business of the Senate in plenary on June 3 are deemed lawful, consistent with the Constitution, including the motion to declare all elected positions vacant, which includes the position of Senate President, number one. Number two, the election of Senator Win Gatchalian as Senate President pro tem to address the vacancy in the position of Senate President is also lawful and consistent with the Constitution. And number three, the election of Senator Erwin Tulfo as Chairperson of the Blue Ribbon Committee is likewise lawful and consistent with our rules. In addition, the official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country. As such, we reiterate, therefore,
that the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and no binding. Illegal raw. Di ba kayo yung illegal dyan? Di ba? Oh, nagtatanong lang kami, baka kayo yung illegal dyan kasi nakasaad naman sa ating konstitusyon na bago kayo makapagtala o conduct business, ay kailangan po ng 13 na quorum. Eh, anong nangyari? 22. 12 lang kayo nun. Di ba? Tapos, kayo pa yung legit? Ha? Nagtatanong lang kami, ha? Kayo pa yung nag-claim sa inyong sarili na kayo pa yung legit. Di ba? Eh, ang gusto lang naman ng taong bayan, katotohanan dito sa flood control na ito. Kasi kung kayo ang gumagawa ng blue ribbon na yan, na hearing na yan, alam na ng taong bayan na hindi po yan uusad. Kasi, ano kayo eh, wala nang tiwala ang taong bayan sa inyo. Kasi sabi nga nila, eh, pagtatakpan lang ninyo yung mga sangkot doon eh. Di ba? No binding effect. It is in this context that today's public consultation and organizational meeting of the Blue Ribbon Committee is Hintayin nyo yung ano ha, kay Gatchalian, paano siya na-imbirna dito sa 18 ex-Marines. being called to order. And we hope that with this proceedings, we will be able to get to the bottom of the truth behind the allegation. Dumating na itong si Itbulaga sa gilid, no? Si Soto. Kaya tinatawag silang Itbulaga 11. Itbulaga 12 na sila kasi kasama na nila si Cheese. Earlier presented. Thank you, Mr. Chairman, and I yield the floor. Thank you, Senator Pangilinan. We now go to our acting Senate President, Senate Pro Tempore. Itong filinggerong si Win Gatchalian. Feel niya na SP siya eh. Maraming salamat, Chairman, and let me acknowledge and thank our Chairman, Chairman Erwin Tulfo, for calling this hearing/consultation. Ano mo talaga, no? Mapapansin mo talaga sila, no? Na sobrang gahaman sila sa kapangyarihan. Atat na atat sa kapangyarihan. Meeting. Let me also thank our Vice Chairman Kiko Pangilinan, and of course all the members of this esteemed committee. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umaten. Oh, di iyak ka, di ba? Iyak. Gatchalian, iyak. Iyak ka na lang. Yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligo. Tinawag pa nilang bodyguards, di ba? Wala talagang mga respeto itong mga mga senador. Alam nyo, kayong mga senador, kayong diyang nakalinya, last na lang na term ninyo ito eh, parang ayaw na ng taong bayan sa inyo eh. At si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website. Itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita po natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, eh dapat pumunta po sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili. Mali siya ha. Actually, hindi pumili ang 18 ex-Marines. Kanina, binanggit doon na ayaw nilang pumunta dyan kasi binabase nila sa konstitusyon na dapat ba silang pumunta dyan. Eh, hindi naman siguro legit na pumunta sila dyan kasi nakasama po sa kanilang affidavit doon na tumanggap ng maleta itong si Erwin Tulfo. Tapos si Erwin Tulfo yung Blue Ribbon Committee Chair. So may problema tayo dyan eh. Di ba? Kasi magagalit yan si Erwin Tulfo. Alam naman natin yung ugali ng mga Tulfo. Eh sila, ang sabi nila, baka i-contempt sila ni Tulfo. Di ba? So, delikado sila. So, kaya hindi sila dumalo. Kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo, nasa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, katotohanan dapat mong sabihin. Ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Inconsistency. Eh di syempre, understood na natin yan na yan po ang sasabihin nila. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at maging
Para po maging patas ang pagdinig ho natin ngayon. Anong patas? Hindi pa nga kayo nagsisimula, dinis-discredit ninyo na ang 18 ex-Marines, di ba? Hindi po wag po kayong magsalita ng patungkol sa patas-patas kasi in the first place hindi na kayo patas. Okay, hindi na kayo patas. Umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila. Dapat lang madismaya ka talaga. At lalong klaruhin yung mga kanila Kasi hindi po kayo dapat sisiputin ng mga 18 ex-Marines. ng isinasabi. Pinagbigyan na kayo nung panahon ni Lacson, gusto magpa-invite itong 18 ex-Marines, ayaw niyong imbitahin. Ngayon gusto niyo namang imbitahin, di ba? Mga gago pala kayo eh. Itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko, marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. So, sa ganitong punto, ako po yung nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay ho. Okay, so yan po ang statements ni acting Senate President di umano na si Win Gatchalian na loser. Loser ang tawag natin sa kanya kasi feel niya na Senate President siya. Which is hindi naman, di ba? So, ewan ko na lang anong mangyayari dito sa kanila. But ang sa akin lang, may point itong mga 18 ex-Marines na hindi sila dadalo. Kasi, mantakin nyo, yung Blue Ribbon Committee Chair tumatanggap raw ng maleta sa kanilang affidavit. Di ba? Delikadong makontempt sila doon. Di ba? Delikado talaga. So, yan po mag-comment na lang po kayo sa mga audience ko dito sa Donmar TV. At paki-like, paki-share. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat.